year while in jail. Ginoo ko, sabi ni Fiscal EJ. Aray ko. Ayan po si Kibuloy po ay inaward daw ng Mindanao People's Choice Award bilang Ministry Service Recognition Award and Youth Advocate. Ayan Youth Advocate pa yun ng iiyot. Obo. Aray ko. Kalahin nyo po yung nang iiyot ng mga minor de edad, youth advocate pa, aba. Anak ka ng Siyempre, tuwan-tuwa na naman po yung mga vlogger nila yan. Tingnan niyo po si Pastor Apollo Cabiloy, People's Choice Award po. Ano sinasabi nilang minor de edad? Diba? Yan po ang katarantaduhan na naman nila. Mga bagong optics nila na papalabasin si Kibuloy ay mabuting tao, anak ng Diyos, pero hindi niya magawang tumago sa semento ng kulungan. Taka! Diyan ka na mabubulok. Paligsahan na lang kayo ni Digong kung sino unang mamamatay sa inyo. Inutil. Siyempre sasabihin naman nila, peki yan. Sabihin nila, ano na yan, ito totoo. Hayop kayo. FBI Los Angeles. Aray ko. Ewan ko lang. Help us bring to justice Apollo Kibuloy, Teresita Dandan, and Helen Panilag. They are wanted for their alleged roles in crime against children. Iyot. Menor de edad. Iyot Awards. Aray ko. If you have information, contact FBI Los Angeles. Wanted, men. Wanted na wanted, men, FBI Los Angeles na yan nung hindi pa po nahahanap si Kibuloy. Nung hindi pa nahahanap si Kibuloy, ayan po ang FBI Los Angeles, hinahanap po siya dahil nang iiyot ng minor de edad. Pusang ina mo, Kibuloy! Pati 9 years old, iniyot mo! Patayin mo si BBM. No joke. Naalala niyo ba yung interview natin? Di ba? Yung isang pastora niya, yung interview natin dito. Biro mo, PWD, 9 years old, ni-rape ni Kibuloy. Kupal ka, Kibuloy! anak ka ng Tapos, no? Tapos may mga vlogger pa po na nagtatanggol dito. May mga vlogger pa na nagtatanggol. May mga vlogger pa na, ayan kasi kinulong yung si Kibuloy, lumilindol tuloy. Ayan kasi kinulong yung si Kibuloy, bahang-baha tuloy. Taka! Aray ko. Diba? Yan po. Para sa pera, pagtatanggol nila itong manyakis na kupal na si Kibuloy. Na anak daw siya ng Diyos. Kung anak ka ng Diyos, ayop ka, tumagos ka sa kulungan. Tsaka kami maniniwala sa'yo, tumagos ka sa kulungan, tapos lumilipad ka tumatakas. Ungas! anak ka ng Yan. FBI na yan. Baka naman fake news ka pa. Ayan, may check yan. FBI na yan. Baka naman sabihin mo, fake news na naman. FBI na yan. May check pa yan. Baka naman malito ka pa. Aray ko. Diba? Yan po ang ginagawa ng ating Pangulo, Bongbong Marcos. At syempre, eto nga po, uubusin na po natin ang alin. Uubusin na po ngayon ang mga Duterte. Lahat po ng mga Duterte ngayon, yan po ang target. Ubusin na ang kasamaan, kademonyoan ng mga Duterte. Kasi tsaka bobo lang talaga. Napaka-bobo po ng mga naniniwala pa talaga sa mga Duterte. Unang-una dito po, ICC, Duterte case. Ikikater ba naman po yan ng ICC kung talagang hindi naman po talaga masama yung kupal na si Digong na may korduroy na betlog? Pag-aaksayan ba yan ng ICC? Kinater yan, inaresto yan, at ngayon ay lilitisin sa February 23 dahil po mamamatay tao at isang demonyo. Aray ko. Diba? Yan po ang katotohanan dyan. Yan ang mga sinusuportahan ng mga DDS na tanga. Yan ang sinusuportahan ng mga vlogger na inutil na nagpapabayad lang. Diba? Hoy, Sir Manuel, uy, salamat po. Diba? Yan po ang excuse me. Yan po ang motibo nila
na ipalaganap pa si Duterte na akala nyo naman po may ginawa. Kasi kung tutuusin nyo po, ayan ICC fine former Philippine President Duterte fit to stand trial. Ayan, lilitisin na ang demonyo. Ibig sabihin, pag nilitis ka, ibig sabihin, talagang may ginawa kang katarantaduan, kasamaan, at ang matindi pa po neto sa sariling lahi mo. Diba? Kaya ba't mo susuportahan yan? Ba't mo susuportahan yan? Kita nyo naman po. Diba? Kita nyo naman po ang nangyayari sa kanya na dulot po ng kademonyohan niya na ginawa sa atin. Diba? Bukod pa dyan yung sa mga ginawa niya, sa mga gentleman's agreement na nangyari dito po sa China, at si Marcoleta po ngayon ang nagiging parang si Digong, dinidilaan ng maitim na betlog ni Xi Jinping. Aray ko. Diba? Yan naman po ang katotohanan na hindi po matatanggi. Ano po susuportahan mo sa mga Duterte na binigyan po ng chance ng ating mga kababayan? Yun. Sa pagbibigay ng chance sa mga Duterte, pinatay po ang ating mga kababayan. Nagbibida-bida, ubusin daw ang droga, yung pala siya ang may produksyon ng droga. Aray ko. Eto lang po, nung isang araw, meron na naman po, Davao City by bus. Nung isang araw po, nakahuli ng 1.6 million na droga. Nung nakaraang araw, meron pong 1 million na droga. Ngayon po, nakahuli na naman po ng droga sa Davao. Ayan po ang mga Duterte, na kahit ayaw nila aminin, ang droga po talaga nanggagaling sa Davao. Anak ka ng po. Ang Duterte, ang Davao daw mala Singapore. Ayun ang narrative nila. Kung ganoon mala Singapore, araw-araw may nahuli na droga. Dumura ka lang, lagpas tao ang baha. Ba't mo susuportahan yung mga taong ganyan? 'Di ba? Ba't mo susuportahan yung mga taong ganyan? Kitang-kita nyo naman po. Nasa pahayagan yan. Ayan po, nakalagay dyan, may logo yan, PIDEA. Ayan po, hindi po edited yan, may PIDEA yan. Halos araw-araw po nakakauli ng droga. Ngayon, 51 billion naman. Matapos tayo kay Baste na diba? Kasi Baste walang alam kundi umigop ng ethics ng China. Aray ko. Yung ambassador. Ngayon, dito naman tayo sa 51 billion. Ngayon, nagsisipag ang pamilya ni Pulong kasi nga no work, no pay. Abay, ang mga loko-loko nandun pumasok. Ayaw na umabsent. Walang pera eh. Aray ko. Yan po ang mga pinagtatanggol ng mga DDS na actually po kung susumahin mo at talagang kung talagang ano ba yun? Obserbahan mo. Kung obserbahan mo bilang isang politiko, bilang isang public servant, ay napakalayo po talaga. Hindi po talaga pwedeng gawing public servant na wala po ka talagang aasahan kundi pagnanakaw, pagmumura, at mga illegal na gawain. Aray ko. Si Pulong ngayon, 51 billion. Nag-resign na po. Nag-resign na yung kapatid ni Eric Yap kasi nga, ramdam niya na eh. Nag-resign na yung kapatid ni Eric Yap kasi ramdam niya na po. Ramdam niya na po ang mangyayari sa kanya sa kulungan. Ngayon, unti-unti na yan. Hanggang itong si Eric Yap, hanggang itong kapatid niya, magsasalita na yan tungkol dyan sa mga nangyari, saan talaga napunta yung pera. Siyempre, hindi naman niya naamin na ako lang ang tumangay. Hindi lang naman sa akin po napunta yung pera, napunta rin kay Pulong. Aray ko. Diba? Hindi naman sa amin mag-utol nagpunta po yung pera eh. Napunta po yan kay Pulong, best friend ni Kuya Eric. Tapos na si Pulong. Pupunta naman tayo kay Chong Kitty. Si Chong Kitty naman, kita nyo, ang lakas magmariwana. Biro nyo, ang lakas magmariwana. Kasi ganyan po. Kung tutusin nyo, kung obserbahan nyo, kung kumbaga sa mga psychologists yan, alam nila yan bakit nagmariwana yan. Bakit? Kasi nga, yan ang resulta ng broken family. Alam nyo bakit ganyan bastos anak ni Digong? Yan ang resulta po ng broken family. Pangalawa, wala pong family na tumingin sa kanila na maayos. Ang tatay nila malibog. Diba? Iyot lang ng iyot, walang kwenta. Aray ko.
Si Chong Kitty, puro marijuana ang inatupag. Take note ang TikTok, pakita-kita ng puwet niya. Pakita-pakita ng mukha niyang bil. Ano nga asahan mo? Ha? Ano nga asahan mo ngayon sa mga Duterte? Yan? Yan ang magiging public servant mo? Yan ang magiging representative mo para sa taong bayan? Ano nga asahan mo dyan? Ngayon, dumako tayo dito. Ito, uling-uli. Kay Sara Duterte, ayan. Kay Sara Duterte naman, bukod sa impeachment, meron pa po siyang faces plunder, grab raps at ombudsman. Ma-impeachment siya o hindi, meron siyang kaso ngayon sa ombudsman. At iniimbestigahan na po ito ng ombudsman. Kaya ano pang aasahan mo sa mga hype na Duterte na yan at talagang yung ibang mga DDS dyan, dilang-dila. Bakit? Kaya po nila magmanipula dahil ito po ay nag-uugat lang sa pera. Ang mga Duterte po, hindi po mahirap yan. Kita nyo na lang. Dito po sa attorney pa lang, trending ngayon yan na 150 million monthly, sinuma na po natin yan, nasa 1.2 billion na po sila ngayon. Saan kumuha ng 1.2 billion for the past ilang months? Di ba? Magwa 1 year. For the past 11 months, meron na po silang 1.2 billion na nagagastos para sa attorney. Imagine niyo yan. Pera pa. Ang abogado ngayon ni Sara na sinasabi ni POA na dire-diretso po ang pagtatrabaho nila kay Sara kahit naghihintay sila sa Korte Suprema. Magkano po ang Fortune Narvasa rate? Pinakita ko na sa inyo yan. Ang pinaka-head ng Fortune at Narvasa ay almost 50 million. Nagre-range po siya ng 30 to 50 million. Yung head pa lang po nahaharap na magiging parang spokesperson na sasagot-sagot. Isang tao pa lang yon. Yung isa pa, yung Fortune, another 30 to 50 million. Yung mga pipitsuging mga abogado na magbabasa, magtitingin. Siyempre, bibigyan niya ng mga composed of mga 10 abogado. Yung 10 abogado na po yun, magkano monthly nun? Magkano monthly ng 10 abogado? Kasama na yung head. Sabi mo na nag-range ng 100 million lahat. Fortune Narvasa package. 100 million monthly, saan makukuha ni Sara Duterte yan? Aray ko. Kaya, saan makukuha ni Sara Duterte po yan? Yung perang ganyan. Na 3 to 500,000 lang ang sahod ng Vice President. Tapos, bukod pa doon, meron na silang Kaufman, meron pa silang Fortune Narvasa na nagre-range ng 100 to 150 million monthly. Meron pa po yan travel around the world. Saan po siya kumukuha ng pera? Imagine niyo. Aray ko. Ano pang, saan sila kumukuha ng ganun? Saan kumukuha ng pera? Tapos sasabihin niyo, walang pera ang Duterte? Tanginang logic yan. Patayin mo si BBM. No joke. Saan nyo kukunin? Kay Chong Kitty na lang, nagta-travel around the world. Tignan mo yung mukha ni Chong Kitty, puro tagpi-tagpi na sa mga, sa paggagawa. Magkakano yung tagpi-tagping mukhang yun. Mahal yun. Yung gamit nila. Si Sara, ginagawa niya, hindi niya pinapakita, pinagamit niya. Pero, iba si Chong Kitty, kitang-kita mo yung mga gamit. Nagkaroon ng ilang 7-Eleven, 150 7-Eleven. Si Hanilet, nung December, nagpatayo ng sikat na mga restaurant, KFC at Mang Inasal. Magkano ang franchise ng KFC, Mang Inasal? 15 to 20 million. Saan nila nakukuha yan? Saan nila nakukuha yung mga ganyang pera? Doon ka magtanong. Saan nila nakukuha? Ninakaw yan nila. Ninakaw nila yan sa atin. Dahil sa pogo, sa droga, sa agreement sa China. Yan. Yan ang katotohanan dyan. Dahil daig pa nila. Isipin nyo po Isipin nyo po sa isang corporate company. Ang mga SM, ang mga Henry C, ang mga Ayala, isipin nyo po. Diyan na lang sa MOA. Nakita nyo dyan. Tingnan nyo sila, gumalaw. Diba? Nakita nyo ba yung mga ganyan na nagpe-flex? Hindi nagpe-flex yung mga Henry C sila, yung mga anak ni Henry C. Ang piniplex nila sa atin, yung mga negosyo nila. Mga Duterte, wala namang flex na negosyo yan eh. May flex ba silang mga negosyo para kumamal sila ng pambayad kay Kaufman? May flex ba silang negosyo para magbayad si Sara sa Fortune Narvasa? Wala. Ang negosyo nila, itong politika. Itong politika po ang negosyo nila. Dahil itong politika, dito sila nagdanakaw. Aray ko.
Isipin nyo, ang tagal na nila sa Davao. Si Duterte ang tagal na sa Davao. Oh. Wala pong nangyari sa Davao. Oo, tumahimik. Dahil nagpapatay-patay-patay. Oh. Pero regarding sa negosyo, isipin mo, si Digong, kahit kwentahin mo for 33 years. 33 years mo, computein mo, hindi sila, hindi sila gumastos, hindi nila mararating yung bayad ni Capman. Hindi nila mararating yon. Aray ko. Oh, yan po ang isipin nyo. Kaya, huwag kayong magpapa-loko-loko, huwag kayong budol-budol. Kaya natatawa na lang ako, naaawa ako sa mga DDS. Naaawa na lang ako talaga minsan. Hindi na ako naaasar talaga. Naaawa na lang ako na minsan na yung pag naririnig ko yung logic nila na ganito, walang pera si Tatay Digong, hindi man lang naparenovate yung bahay. Pusang ina ka. Sa likod ng bahay, golf course, landingan ng helicopter. Tanga. Aray ko. Diba? Tinatanga lang Okay? Okay, dumako na po tayo dito. Ito po, si Sara po, hindi talagang malalaman nyo po si Sara Duterte kinakabahan na. Kasi po, isipin nyo, unang-una, Sabado po ngayon. Sabado ngayon. Anong araw ngayon? Sabado po sa Pilipinas ngayon. Pero si Sara, hindi yata nakakatulog. Hindi na po makatulog si Sara. Unang-una, hindi siya makatulog dahil ang impeachment ni BBM ay nabasura. Napapaginipan niya. Hilong-hilo ang lukalukang bruhang Chakidal. Hilong-hilo na. Pangalawa, hindi makatulog dahil hindi nila nakuha yung Senate President. Aray ko. Hindi po nila nakuha ang Senate Presidency. Hindi nila nanakaw. Bukod doon, pinagtripan pa sila ni Loren Legarda. Aray ko. Ang balita ko, may ino-offer pa. May ino-offer pa. Yung isang senadora, naka-close niya, para kinakausap si Loren Legarda, ino-offeran pa, Ma'am Loren. Tingnan mo walang pera yung mga Duterte, ino-offeran pa daw, di umano. Loren, tanggapin mo na yung Senate Presidency, ikaw kailangan maupo. Magkano ba? Aray ko. Ang bobo no? O-operan mo si Loren Legarda na isang bilyonarya. Bobo talaga yung mga DDS Black Kaya naman pala nagigets ko ngayon. Na si Chis Escudero ang pinakamahirap. Kasi yung mga pagbibigay niya ng luho ay siguro galing di umano sa mga Duterte. Kaya pala nabasura yung impeachment. Ay, ngayon nauunawang nakita, Chis Ganon din ba ginawa sa'yo? Ibasura mo yung impeachment. Magkano ba, Chis? Aray ko. Hindi makatulog si Sara. Kahit ano pong offer. Kahit ano pong offer na sinasabi nung isang senadora nila. Magkano ba, Loren? Loren, ano ba? Loren, kailangan ikaw. Kasi ganito. Inaapi ka nila. Yung mga kasama natin, Loren, isipin mo, hindi maproteksyonan ni Tito Sen. Ipapakulong niya yung mga kasamaan natin. Draft report pa lang, Loren. Pinapahiya na ni Tito Soto. Ganyan ba ang gusto natin Senate President? Kailangan palitan mo na, Loren Legarda. Magkano ba? Diba? Biglang to, kaya si Loren, madali, kausap si Lacson. Naguguluhan ako. Diba? Sabi ni Lacson? Anong sabi ni Lacson? Kausap ko si Loren, hindi siya mapakali, balisa siya, at parang naguguluhan daw siya. Kaya immediately, nagkita-kita kami. Aray ko. Nag-usap ngayon si Lacson. Yan po ang ngayon Sabadong Sabado po.
Sabadong-Sabado po ngayon. Imbis na si Sara, kailangan niya magbakasyon, aba, inintindi yung impeachment niya. Anong ibig sabihin nun? Kabado! Aray ko. Oh, kabado na. Oh, pakinggan natin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, ugmayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Ang impeachment Teka lang ha. Pakinggan natin to, pakinggan natin. Sandali lang po. complaint na inendorso ng akbayan ay isang papel na walang kalakip na kahit anong ebidensyang magpapatunay sa mga paratang na isinasaad dito. Hindi na ito bago. Matatandaan na ang impeachment laban sa akin ay naging sagot nila sa aking pag-alis sa gabinete. Isang hakbang na isinagawa dahil hindi na maipaliwanag ng Pangulo ang patuloy na pagkalugmok ng bayan sa kahirapan, dulot ng kanyang kapabayaan at bisyo. Putek oh. Sinisi pa si BBM. Alam nyo, ang sabi sa batas, kung sino ang accuser, siya magpapatunay. Wala pa rin kayo napapatunayan. Ugok. Aray ko. Oh, kita mo, taranta si Sara. Halatang halata nyo pong taranta. Taranta. Oh, taranta na. Kasi, hindi niya na po mapaliwanag ang alin, ang mangyayari ngayon. Kasi iba po ngayon eh. Di ba? Iba po ang mangyayari ngayon. Ang mangyayari ngayon is, ang mangyayari po ngayon, ang impeachment po ay tatalakayin po talaga kahit sa Kongreso pa lang. Yan po ang mangyayari ngayon. Di ba? Ganun po, parang lalong mas uminam pa. Lalong mas uminam. Lalong mas uminam po ang impeachment. Kasi, tatalakayin yan. Paano mo nasabing sufficient in substance, Your Honor, Mr. Chair? Aray ko. Talakayin yan. I can say it's sufficient in substance because in the COA, Sara Duterte has many disallowance. Gaganunin na naman yan. Sara Duterte has many disallowance. Your Honor, if you want, the COA is here to say nothing but the truth and the whole truth. Gaganon na yan sa Commission on Justice. Aray ko. Patay, di ba? Umaga dyan pa lang, mabubulat-lat na. Ang masaklap doon, Sara, ang masaklap dyan sa Commission on Justice, wala dyan, sino? Wala dyan ang iyong abogado. Pagpepiestahan yung mga katarantaduan mo dyan. Diretso natin. Noong 19th Congress, binuksan pa nila ang isang Investigation in Aid of Legislation. Hindi upang lumikha ng batas, kundi upang magsagawa ng isang malinaw na fishing expedition. Tanga, may ginawang batas. Boba. May ginawang batas dyan sa COA. May ginawang batas. Tapos may rin ginawang batas tungkol sa confidential funds. Boba. Aray ko. Ayan ka na naman. Puro kabubuhan na naman lumalabas sa'yo. Sabadong-Sabado. Nambobola ka lang Pilipino. Sabadong-Sabado. Aray ko. Para sa planadong impeachment laban sa akin. Paulit-ulit nilang ibinandera ang isyung Mary Grace Piatos bilang umano'y bahid ng katiwalian. Kahit na sa kabila ng lahat ng investigasyon ay wala silang naipakitang kahit isang direktang paglabag sa paggamit ng confidential funds. Ay, tanga! Napakatanga mo na naman! Ang daming nakita sa investigasyon! Boba ka na naman! Aray ko. Wala daw nakitang sa investigasyon. Ang daming nga nakita eh. Di ba? Ang daming nakita. Anong ginawa mo? Pinatay mo si Gina Acosta. Si Sulaika, pinatay mo. Di na mong ospital. Tatanga-tanga ka! Aray ko. O di ba naman boba tong vice presidente nyo? Bakit mo masabing boba, Nyolo? Bobang boba! Sara, impeach ka na sa Kongreso. Tineknikal mo lang sa Supreme Court. Kaya hindi natuloy. Impeach ka, boba! Pasalamat ka, kinampihan ka ng best friend mong Supreme Court, bobo! Aray ko.
Kita nyo ang hina po sa utak nito. Wala daw nangyari sa investigasyon. Impeach ka, anong walang nangyari? Tanga ka ba? Impeach ka! Anong walang nangyari? Impeach ka, ulitin ko, boba! Apakabobo ng vice presidente nyo. Impeach to. Ngayon, aakyat tayo sa Senado, tumakbo sila sa Supreme Court, tineknikal ng Supreme Court. Aray ko. Sino ba binubobo mo? Paano walang basihan yung sa'yo? Ano ba yung desisyon ng Supreme Court? Your Honor, I'd like you to have some analyzation regarding the decision of the Supreme Court. The Supreme Court just decide only, take note, Your Honor, Mr. Chair, open and close parentheses, only on initiation of the impeachment. Okay, Your Honor, the Supreme Court decided only the initiation of the said impeachment, not the content of your complaint and impeachment. Take note of that, stupid Sarah. The Supreme Court only decided about the technicalities of the initiation of the impeachment, not the substance, not the content of the impeachment. Okay? I mean the complaint, not the content of the complaint regarding impeachment. In Tagalog, in malalim na Tagalog, ang Korte Suprema ay nagdesisyon lamang saan? Sa inisiyasyon ng pagpapasa ng impeachment. Inisiyasyon lang, Sara Boba, Chucky. Hindi nag-decide ang Korte Suprema kung ikaw ay walang sala o meron. Yun ang pinagdesisyonan ng Supreme Court. Hindi kung wala kang sala o meron. Yung initiation lang ang dinesisyonan ng Supreme Court. At nakaano pa nga doon, nakasabi ng Supreme Court, hindi ibig sabihin nito na si Sara Duterte ay inosente na, boba, sa mga kasalanan niya. Yung Supreme Court mismo nagsabi na hindi ibig sabihin inosente ka, bobo. Aray ko. Kaya napakatanga po, napakatanga po ng Vice Presidenteng to sa kasaysayan ng Pilipinas. Magnanakaw na, boba pa. Aray ko. Sumunod na dito ang listahan ng mga pirma para sa impeachment at ang mga tinaguriang for later release project. Oh, nasaan ang ebidensya mo? Tanga. Nasaan ang ebidensya mo? Chismis na naman. Oh. Nasaan ang bentahan? Yung ginawa nyong edit AI version. Yung nakaganon si Romualdez sa pera. Ayun ba yung sinasabi mong bentahan? Tanga. Oh. Magpapakita ka ng ebidensya. Oh. Wala ka pinapakita ng ebidensya, boba. Aray ko. Na ipinangako umano sa ilang miyembro ng Kamara. Oh, bakit pinangako umano? Dapat desidido ka, walang umano, di umano. Diretsa, boba. Upang itulang ang impeachment laban sa akin. Mga pangyayaring mismong inamin na ng ilang mambabatas sa kanilang mga naging pahayag. Oh, ba't di mo inarap? Di ilagay mo sa complaint mo, bobo. Di ba? Oh, dapat ilagay mo sa complaint mo. Ba't di mo nilagay sa complaint mo? Aray ko. Mga kababayan, walang kredibilidad ang akbayan. Oy, ba't binaano mo yung akbayan? Oh, bakit takot na takot siya sa akbayan? Oh, sa Vulcano. Huwag ka mag-alala, sa Lunes may magpapail pa. Aray ko. Oh. Marami pa magpapail, huwag ka mag-alala. Upang mag-endorso o magsumite ng impeachment complaint. Ilang ulit ng hayagang ipinahayag ng kanilang pinuno ang kanyang intensyong tumakbo sa pagkapangulo. Oh, ano koneksyon nito? Anong koneksyon ng akbayan sa pagtakbo ng Pangulo? Kung hindi ka magnanakaw, hindi ka kakabahan, tanga. Diba? Kaso, Sara, magnanakaw ka buong pamilya mo. Oy, maraming salamat po, Ma'am Lorna Martipo and Ma'am Heidi. Thank you po. Diba? Bakit ka naman kakabahan, Sara? Bakit ka kakabahan? Huwag kang kabahan. Kahit sino tumakbo, akbayan, dilawan, pinklawan. Ano pakialam mo kung tumakbo sila? Ang intindihin mo, ipahiya mo sila, akbayan.
Hindi ba't ko aanuin, ba't ako kakabahan? Kung hindi totoo, ang binibintang sa'yo, bakit hindi mo sagutin at supalpalin mo? Hoy, maraming salamat, Ma'am Lorna Matipo. Dami na. Ma'am Heidi, Ma'am Lorna, Ma'am Mirna, salamat po ha. Salamat po sa inyo. Salamat. Thank you. Di ba? Yun lang, sagutin mo. Hindi yung idadivert mo. Si Risa Ontiveros kasi tatakbo siya, kaya sisiraan niya ako. Ganun ang gusto niya po eh. Si Risa tatakbo kasi, kaya sisiraan niya ako. Di niya ako bate. Aray ko. Oh, di ba? Oh. Kasi nga, magnanakaw ka talaga, diretso. Isang malinaw na indikasyon ng pampulitikang motibo sa likod ng kanilang mga hakbang. Huwag natin kalimutan ang makasaysayang talumpati noong Agosto 2024 ni Risa Ontiveros, kung saan malinaw niyang inilahad ang tunay na motibo ng akbayan bilang isang grupo. At habang ang anak niya ay may kapangyarihan pa, hindi magiging madali ang ating laban. Tama naman si Risa dito eh. Hanggang nandiyan si Sara, may magnanakaw pang suga pa. Tama naman si Risa eh. In fairness to Risa Ontiveros, Risa is right all the way. Okay? If there's a Sara Duterte still in the vice president, okay, there's still corruption in this government. While VP Sara is in power, Oh. the threat of a full-blown Duterte comeback Oh. is still a very real and present danger. Tama. For one, they are supported by one major superpower, China. Oh, tama si Your Filipina page. Kailangan pa na manisi siya ni si Risa, magbanggit siya ng Kongreso, hindi mo madirect na sagutin ang sagot sa'yo. Sino si Mary Grace Piatos? Sinabi mo na eh. Oh, kung di ka ba naman tanga, dapat sinabi mo, mga kababayan, Assalamualaikum, magandang araw. Diba? Si Mary Grace Piatos ay kapitbahay ko. Tingnan nyo po, sabi ni Bato, maraming piyatos sa Davao. Nagkalat ang piyatos sa Davao. Kasi ang tatay ko, mahilig siya shabu. Ang korte niya, piyatos. Kaya naisip ko piyatos. Korting shabu na piyatos. Imbis na ginanon mo na lang, maniniwala pa sana ako eh. Kung ginanon mo na lang, in-explain mo kung sino si Mary Grace Piatos para naman medyo mabawasan ang tingin sa'yo ng mga taong bayan na sobrang tanga mo. Aray ko. Aray! Wala kang ginawa kundi manise, akbayan. Wala kang ginawa kundi manise, kongreso. Oh, wala kang ginawa kundi ganon manise. Hindi ka nagpapaliwanag direct to the point of the issue. Your Honor, Mr. Chair, when you are really involved and they are telling you that you are committed article of impeachment like betrayal of public trust, you answer direct to the point, Your Honor. Don't mind the other people. Answer right back so you can tell them you are idiot. Huh? Don't accuse me I'm innocent. They are the idiot ones. Like Trillanes, idiot. Like Bayan, idiot. Because you tell the Filipino people the real Mary Grace Piatos. But in this case, Your Honor, Mr. Chair, Sara is accusing again Akbayan, Trillanes, and many more without answering Mary Grace Piatos. So stupid, Vice President. Diba? Napaka-stupido. Imbis na sabihin mo, mga siraulo sila Trillanes, mga siraulo ang Akbayan, pinagbibintangan ako. Eh, ang Mary Grace Piatos po, eto. Oh, basahin nyo, eto si Mary Grace Piatos. At saka baka may nakalimutan, baka makalimutan ko. Alam nyo, kung di ba naman po bobo si Sara Duterte, ano po ang dahilan nila? Hindi po pwedeng i-disclose si Mary Grace Piatos.
Ano po ba gagawin kapag merong national threat at hindi pwedeng i-disclose? Ha? Ano pong gagawin? Magtatawag ka lang naman ng executive session eh. Di ba? Di ba inopera na siya ng executive session? Pero, tinanggihan po nila. Hindi nila kinuha yung executive session noon. Bakit? Wala po talaga silang mapaliwanag. Dinuktor po talaga nila yung Mary Grace Piatos. Wala talaga silang mapaliwanag. Dahil ninakaw po talaga ni Sara yung pera ng confidential funds. Oh. Diba? Executive session. Kahit 2 araw kayong executive session hanggang sa mapaliwanag mo. Pwede. You have the right to have an executive session if you are dealing with national threat or some kind of that. Pero hindi niya po in-insist yun dahil wala silang mapapaliwanag sa executive session ng Kongreso. Dahil ninakaw ni Sara ang confidential funds. Kaya malinaw na lahat ng ito ay isang uri ng harassment at pang-aabuso sa proseso ng impeachment ng grupong akbayan. Hindi malinaw kung ano ang ipinaglalaban nila para sa kaayusan ng bayan. Pero napakalinaw ng kanilang pamumulitika at pagpapahirap sa usaping diplomasya ng ating bansa. Sa huli, ang tunay na laban ay hindi lamang laban ng iisang tao o iisang grupo. Ito ay laban para sa katotohanan at sa dangal ng ating bansa. Tanga, huwag mo kami isama sa'yo. Mag-isa ka, boba. Aray ko. Sama mo kami. Laban mo yan. Di ba? Pag nanakaw mo yan, sagutin mo yan. Pag nanakaw ka eh. Aray ko. Kadamay mo po kami. Mag-isa ka. Mabulok ka, impakta. Naway magsilbi itong paalala sa ating lahat na ang kapangyarihan ng impeachment ay hindi dapat ginagawang sandata ng politika. Tingnan nyo pang grade 1. Ganito ba magiging presidente natin? Mga kababayan, bumabagyo ngayon. Sumilong kayo. Mga kababayan, malakas ang ulan. Magdala kayo payong. Aray ko. Putang. Isipin nyo pag naging presidente to. Aray ko. Di ba? Eh, presidente nyo, walang laman ng utak. Aray ko. O, di ba ba? May lindol. Mga kababayan, lumindol na naman. Abangan nyo, baka lumindol uli yan. Alataan nyo po eh, the way she talks, wala talagang laman ng ulo. Ang alam lang neto, magnakaw. Kasi yun po ang easiest way na gawin eh. Ayun ang perfect niya, magnakaw. Ayun ang perfect ni Chucky, magnakaw. Pero yung mag-explain, magpaliwanag sa taong bayan, kita nyo, kahit lahat ng video niya panoorin nyo, walang kwenta. Dahil sa sobrang paliwanag niya nga, nagawa niya pang magbanta sa presidente at first lady at speaker. Dahil hindi, walang laman ng utak. Wala po laman ng utak eh. Walang sustansyang magpaliwanag. Ang tanging alam niya, kabisado niya, magnakaw. Yan ang kabisado niya. Kundi isang banal na proseso para sa hustisya at pananagutan. Oh, Sa kaya nga mananagot ka eh. Kaya mananagot ka. kapag nanaig ang abuso, ang tunay na talunan ay ang sambayanang Pilipino. Kaya alam mo naman pala yun eh. Abuso ka eh. Kaya nga kami talunan eh. Kaya nga namin ginawa uli ang impeachment kasi talo kami nakaraan sa ayo eh. Bobo ka talaga eh, no? Hindi mo naisip yon? Kaya nga may second impeach uli eh. Dahil talo kami sa'yo. Pero hindi kami susuko, no? Patanggal ka sa pwesto, demonyo. Aray ko. Syukran. Syukran. Tuktukan ka namin eh. Aray ko. Oh, yan mga DDS. Yan ang vice presidente nyo. Yan ang future president nyo. Magnanakaw. Anak ka ng Oh, asan si Mary Grace Piatos? Tinanong nyo ba? Napaliwanag ba? Hindi. Imbis na ipaliwanag niya yung Mary Grace Piatos, dinivert sa akbayan. Aray ko. Oh, imbis na ipaliwanag yan lintik na Mary Grace Piatos, napunta tayo sa akbayan. Aray ko. Oh. Ngayon, mamumblema kasi. Sabadong-Sabado, walang pasok ang gobyerno. Si Sara wala pang tulog.
Si Sara iniisip pa rin ang impeachment niya. Lalong-lalo na po, nung galit na galit siya na hindi nila nakuha ang Senate presidency. Paano ba yan? Paano ba yan, Sara? Aray ko. Nakaupo ako, lumalamon sila. Masasaya itong aking mga kaibigan. Abot kamay nila ang bunga ng puno, dahil balikat ko ang ginawang tuntungan. Habang namimitas lalong natatakam, sila ay para bang wala ng kabusugan. Kahit alam nilang mayroong mga langgam, at ang aking paa ang siyang inuupakan. Nais ko nang magpahinga, marami na akong nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala, baka ang puno ay tuluyan ng maubusan ng bunga. Nakaupo ako, nagbabantay sila. Ang mga aso ko'y laging maaasahan. Hindi ko lang alam ang binabantayan. Ito bang puno o itong aking upuan? Itali ko kaya sa bahay ng langgam? Maglilingkod ba o maghahari-harian? Masasagot lamang ang malaking tanong kapag ako ay nawala na ng tuluyan. Nais ko nang magpahinga, marami na akong nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala, baka itong mga aso ay maulol at magwala. Daming naupo, walang solusyon. Daming nangako, naging ilusyon. Ikaw ang sagot-lagot sa aming tamong-tamong. Ikaw ang boses sa aming bulong. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Ang mga sugat, ikaw ang lumunas. Saradong isipan, ikaw ang nagbukas. Bayan, inuna mo, hindi banyaga. Gintong puso ay kahanga-hanga. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang
labis na nag-aalala, baka itong mga aso ay maulol at magwala. Nakaupo ako, naiinggit sila. Silang nais na pumalit sa aking upuan. Ayokong tumayo sa upuang ito. Kahit ito'y sinusurot at inaanay. Ang upuang ito ay para sa bantay ng punong ang ibinubungay kayamanan. Nangangamba ako kung upo sila. Baka ang puno ay lalong mapabayaan. Nais ko nang magpahinga,